Kulang daw sa political will, kaya hanggang ngayon ay hindi nasosolusyonan ang mataas na presyo ng bigas. Yan ang iginiit ng grupong Federation of Free Farmers sa Department of Agriculture kasunod ng nakatakdang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported rice. Si Sheena Torno magbabalita. Simula raw sa Enero 20 ay hindi na dapat lumagpas sa 58 pesos kada kilo ang presyo ng imported na regular at well-milled rice na may 5% broken sa ilalim ng maximum suggested retail price o MSRP. Ito raw ang nakikitang dahilan ng Agriculture Department para mapababa ang presyo ng imported na bigas sa merkado. Pero sabi ng dating kalihim ng Department of Agriculture na si Leonardo Montemayor at chairman ng Federation of Free Farmers, mali na ang mga maliliit na rice retailer ang nagdurusa o naaapektuhan ng MSRP, lalo't ibinabase lamang ito sa binibigay na supply ng mga importer at wholesaler. Sa tingin din namin, mali ang approach na ginagawa nila. So una-una po sa lahat, mga retailers po kasi natin in general, sila po ay tumatanggap lamang ng presyo at saka supply na pinararating sa kanila ng kanilang mga supplier. Siyempre, wholesaler at saka yung mga middlemen. But to me, ang palagay ko, mas tamang approach, umpisan po natin doon sa level po ng importer at saka yung wholesaler. There are only about, I think, 16 na malalaking importer po, nasa kanila po yung karamihan po ng bigas na inaangkat. Wala nga raw malinaw na guidelines o panuntunan na nilabas ang kagawaran ng pagsasaka sa pagpapatupad ng maximum SRP sa mga maliliit na rice retailer. Dapat nga raw ay mga importer at wholesaler ang hinahabol ng DA, lalo na ngayon na bumababa na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. So sila po dapat siya sa atin, yung importer at yung wholesaler, kung bakit hindi po naipapasa. At kung magawa po natin yan, baka hindi na po kailangan niyang mga MSRP na yan. Bakit paparusahan ng isang tao na hindi naman sumusunod sa iyong suhestyon? If it is shown na base po sa investigasyon at saka sa naipon po na mga dokumento o ebidensya na talagang sobra-sobra po yung kanilang nagiging ganansya. In short, ang term na ginagamit po dyan, windfall profits. Paliwanag naman ng DA, sa ilalim daw ng MSRP ay hinahabol nito hindi lamang ang mga rice retailer, kundi ang mga importer at wholesaler. Sa paraan daw ito ay masusolusyonan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado sa kabila ng sobra-sobrang supply, lalo na yung mga inaangkat. Actually, ang ginagawa sa MSRP, kinukonsidera na lahat natin yung doon sa value chain players kasi kailangan nila kumita rin doon sa kanilang ginagawa, diba? So, napag-usapan doon sa meeting ng mga traders, importers, retailers, maximum 10 pesos ang ipapatong doon sa landed cost ng imported rice, whether 5% or 25% broken. Para may kita yung importer, may kita yung trader, may kita yung hanggang sa retail. So, kailangan masigurado na meron sila lahat reasonable din. Pero sabi ng Federation of Free Farmers, hindi raw sila kontento dahil sa simula pa lamang ng pagpapalabas ng Executive Order 62 ay una nilang tiniyak na bababa ang presyo ng bigas, pero hanggang ngayon, mahal pa rin ito. Batay nga sa monitoring ng DA, nasa 52 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported premium rice, habang 40 pesos hanggang 50 pesos naman sa imported well-milled rice at 53 pesos hanggang 65 pesos naman sa special. No, that's not true. Actually, ang daming ang hakbangin ngayon. Actually, mas matapang nga kung titingnan mo na ang main agenda ng DA is local production. Yun lagi yung aming unang pinapahalagaan at priority. Of course, lahat ng action namin mayroon niyang corresponding na consequences leading to pagbaba ng presyo, hopefully. So government is not, kulang po sa yung palagay ko, political will na talagang hanapin yung tunay na dahilan kung bakit nanatiling mahal ang presyo po ng ating bigas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.